Tanong ko lang po Master Jet, bakit ang GSIS ko po ay 14.1 ang total length of service ko? Pero ang period with paid premiums ko po ay 13.82. Ibig po ba sabihin ay may mga hindi remitted na kaltas sa akin? Pinakamadali po nating isipin talaga no, na mayroon nakadeduct sa atin tapos hindi ni-remit ng ating agency. In which posible naman po na may ganoong case. Pwede na ganun po yun nangyayari. Pero hindi lamang po yun ang tanging dahilan kung bakit magkaiba ang length of service mo sa GSIS at ang period with paid premiums mo. Isa po sa mga posibleng dahilan yung nabanggit ng ating sender. Isa pa po sa dagdag na pwedeng maging dahilan ay kapag ikaw ay natanggal sa sahod. No, kapag natanggal ka sa payroll, wala kang sahod, so ibig sabihin wala kang deduction sa GSIS, so walang remittance. Pag yun po yung nangyayari, ay talagang madadagdagan yung length of service mo pero yung paid premiums mo ay walang madadagdag kasi walang remittance. Ngayon, pangalawa po, no, dagdag na posibleng dahilan ay kapag kulang yung naging remittance doon sa GSIS. Kung ang sahod po ninyo ay tumaas, pero sa record ng GSIS at doon sa naibigay sa inyong sahod ay hindi pa yung bagong sahod mo, medyo mababa pa, so mababa pa yung GSIS deduction. The moment na mag-update si GSIS tapos hindi ka nabayaran doon sa kulang sa sahod mo during that period, ay hindi rin po madadagdagan ang payments doon sa GSIS. So talaga magkakaroon ka ng arrears or kulang yung remittance compared doon sa what is supposed to be, no, na halaga ng remittance mo. So kapag yun po yung nangyari, madadagdagan ng equivalent to 1 month ang length of service mo. Pero yung paid premiums mo ay mas mababa, so good for 1 month kasi kulang nga yung actual remittance. So sa paglipas ng panahon ay talaga magkakaroon ng significant difference ang length of service mo sa paid premiums. So tingnan po ang inyong record sa GSIS Touch and may refer po ninyo ito sa inyong agency. Gamitin din po ninyo ang inyong pong payslip para maging proof ninyo na meron talaga kayong deduction during those months at kung magkano yung halaga na nakadeduct sa inyong pong sahod. So pwede din po itong ma-check nang sa ganun ay ma-correct po doon sa record ng GSIS if ever mayroong mga pagkukulang sa part ng GSIS o kaya ay maiproseso ninyo yung nararapat na benepisyo ninyo na hindi po naibigay para madadagdagan yung remittance sa GSIS at madadagdagan ang paid premiums ninyo.